sa mga public hospitals, ang mga entry-level nurse or nurse 1 ay maaaring kumita ng 40,000 pesos a month. Samantalang kapag private hospitals ka naman nagtatrabaho, yung mga entry-level nurse ay nasa 8,000 to 13,500 per month lang in smaller hospitals. Kapag naman sa malalaking mga hospital, nasa 20 to 30,000 a month. At kapag yung hospital na pinagtatrabahuan mo ay high-end na, maaari kang kumita ng 50,000 pesos to 80,000 pesos per month. Kaya naman maraming Pinoy nurses ang pinipili magtrabaho abroad para mas mataas ang kita. Gaya na sa Saudi Arabia, yung entry-level nurse sila maaaring kumita ng 90,000 pesos to 150,000 pesos. Sa Dubai naman, 120 to 225,000 pesos a month. Sa UK, up to 192,000 a month. Canada, 3.8 million pesos annually. At sa US naman, 283,000 pesos to 591,000 pesos a month. Kaya pala maraming nurse ang nagsusumikap makapag-abroad para sa mas mataas na sahod at benepisyo. Sa sandaling ikaw ay mamatay, may nakakatakot na ginagawa ang katawan mo. Hindi agad namamatay ang utak mo. Natuklasan ng mga scientists mula sa University of Michigan sa Amerika ang isang shocking discovery. They monitored 2 dying people. At nang tinanggalan sila ng life support, biglang nagkaroon ng surge o pagsabog ng activity ang kanilang utak. May nakita silang kakaibang signal. Ang tawag dito, gamma waves. Tila isang huling sigla ng utak bago ito tuluyang tumahimik. Parang nagpapakita ng compressed highlights o tila dekada ng memories na nagiging ilang segundo lang. Kumbaga, huling PowerPoint presentation ng buong buhay mo na nagpa-flashback bago ka tuluyang mamatay. Maliban sa utak, may isang sensory function ang huling nawawala sa pagkamatay ng isang tao. Ito ang tenga mo o sense of hearing. Ayon sa ilang pag-aaral at medical experts, ang pandinig mo ang isa sa mga huling senses na nawawala kapag namatay ang isang tao. Kahit huminto na ang tibok ng puso mo, may mga paniniwala na nakakarinig pa ang isang patay sa loob ng 2 hanggang 5 minuto. Ibig sabihin, sa mga huling sandaling iyon, posible pa raw na marinig ang boses ng mga tao sa paligid. Posible pang marinig ang mga iyak ng mga mahal mo sa buhay. At posible mo pang marinig ang mga bulong ng iyong pamilya. Kahit na hindi ka na makagalaw o makasagot. Base sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko, mas matibay ang auditory processing ng utak kumpara sa ibang senses tulad ng sense of sight or paningin. Kaya unang nawawala ang sense of sight, pero huli ang pandinig. Kaya nga sa ating kultura, pati na sa ibang bansa, usong-uso yung pagbulong sa tenga ng kamamatay lang na mahal sa buhay. Dahil sa paniniwalang naririnig pa nila ikaw. Kaya kung may mahal kang pumanaw, may saysay pa rin ang mga huling salitang binibitawan mo. Pwede kang humingi ng tawad o magpasalamat o sabihin yung mga salitang hindi mo masabi-sabi sa kanila nung buhay pa sila. Sa mga susunod na minuto ng pagkamatay mo, unti-unting nawawala ang normal brain function. Kapag wala ng sapat na oxygen, nagsisimula ng mag-fail ang neurons. Hindi pa rin sigurado ang science kung may actual consciousness pa sa puntong ito. Ang malinaw lang, hindi instant ang shutdown. Pagdating ng 20 minutes, pumuputla na ang balat mo dahil tumitigil na ang daloy ng dugo at naiipon ito sa pinakamababang bahagi ng katawan na nagiging dark purple patches. Unti-unti na ding lumalamig ang temperatura ng katawan mo, mga 1.5 degrees kada oras. Lumuluwag na din ang iyong kalamnan, babagsak ang iyong panga at magkakaroon ng cloudy film ang mga mata. Sa loob ng katawan mo, nagsisimula ng magtrabaho ang mga enzymes. Binabasag nila ang mga cells. Sa loob ng cells, nagsisimula ng natural breakdown process. Parang dahan-dahang pag-shutdown ng iyong system. Ibig sabihin, unti-unti nang dinadigest ng katawan ang sarili nito mula sa loob. In a span of first hour, kumakalat na rin ang bakterya mula sa bituka papunta sa buong katawan. Sa puntong ito, deklaradong patay ka na at wala nang pag-asang mabuhay pang muli. Kaya naman masasabi natin na sa dulo ng lahat, ang kamatayan pala ay hindi isang biglang pagtatapos, kundi isa itong proseso. At siguro, kaya mahalagang maintindihan ito ay hindi para matakot tayo sa kamatayan, kundi para mas pahalagan natin ang ating buhay habang nandito pa tayo. Sa isang maliit na bayan, hindi nagtatanim ang mga tao sa lupa. Sa halip, ginugugol nila ang kanilang mga araw sa pagtatrabaho sa tila basura, mga lumang piraso ng kahoy na sa unang tingin ay wala ng halaga.
pero nakakalikha ito ng 10,000 dolyar na kita. Ang kanilang paraan ay kahanga-hangang simple. Inilalagay nila ang kahoy sa espesyal na mga hulma, mahigpit na tinatali at hinuhubog sa maliliit na silindro sa ibabaw. Para itong walang saysay na paggawa, ngunit ang kakaibang gawaing ito ang nagdala sa buong bayan sa landas ng kasaganaan. Ano nga ba ang sikreto nito? Ang mga tila ordinaryong piraso ng kahoy ay sanga pala na natira mula sa pagpuputol ng mga puno ng prutas. Pinipiga at hinuhubog ang mga ito hindi para gawing panggatong, kundi para maging paglaki ang lupa para sa isang mataas na halaga na produkto, ang reishi mushroom. Sa proseso, una nilang pantay-pantay na binubudburan ng pulbos ng mycelium ng reishi mushroom ang kahoy, at pagkatapos ay inilibing ang mga silindrong kahoy sa lupa. Hindi nagtagal, tahimik na nagsisimulang tumubo ang mahalagang reishi mushroom. Ito ay isang natatanging tradisyonal na paraan ng pagtatanim sa lokal na lugar. Ang dating itinuturing na basura ay tunay na naging malambot na ginto. Bakit maraming tao ang nakatayo sa isang traktora habang nag-aararo ng bukid? Ang hitsura nito ay parang delikado o insane. Lumalabas na ang traktora mismo ay sobrang extreme rin sa pagpapatakbo. Ang makinang ito ay kumain na ng halos 40 tao, kaya ganon. Ito ay itinuturing na pinakamakapangyarihang traktora sa buong mundo. Ang makina lamang ay may timbang na humigit kumulang 75,000 pounds. Isang gulong nito ay mas matangkad kaysa karamihan ng mga adulto at nasusunog nito ang mahigit 6,000 pounds ng karbon. Kaya ang pagpapatakbo nito ay nangangailangan na lamang ng mga tao para pakainin ito na nagdadala sa tanong, bakit nakatayo sa itaas? Dahil ang pag-aararo ay hindi tungkol sa paghila ng mas malakas. Ito ay tungkol sa pagpindot ng araro sa lupa kapag ang lupa ay matigas o tuyo. Ang araro ang nagtataas habang umiikot ang mga gulong at ang pagdagdag ng mas maraming kapangyarihan ay mas nakakasama pa. Kaya nagdagdag ang mga magsasaka ng bigat, mas malalaking makina, metal ballast at minsan ay mga tao. Iyan ang nakikita mo dito. Ang pagtayo sa frame ay nagdadagdag ng bigat, eksakto kung saan ito kailangan. Ngayon karamihan dito ay ipinagbabawal na dahil sa malinaw na dahilan sa kaligtasan pero hindi nagbago ang pisika. Ang mas maraming kapangyarihan ay hindi palaging sagot. Minsan kailangan mo lang talaga ng mas maraming bigat. Kaya gusto mo bang tumayo sa itaas at subukan ito?